Thank you for the adjustment. Hallelujah. Excited ba tayo ngayon? Yan. Nakikita niyo pa yung picture natin ngayon? At long last, December na. 2025 na. Di ba? The first Sunday of the month. Ako, ilang linggo ba tayo ngayon? 4, 5? 5 weeks. 5 Sundays. Ayan. So, meron na ba kayong plano for 2025? Yeah, meron na ba tayong inihanda para sa darating na panahon? Amen. So, ano ba yung at long last harvest time? Di ba? For the month of January to November, sa mga nagwo-work, this is the time, yung months na yon, yun yung time ng kanilang talagang work. Amen? At after that, magkakaroon ng evaluation ang company kung anong ginawa natin doon sa time na yon. Anong susunod doon? Pagkatapos ng evaluation? Ha? Yun, no? Sino excited doon? Sino nakatanggap na ng dito ng bonus? Wala pa. 13-month pay. Ayun, meron na. May nagtaas na ng 13-month pay. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po ba na hindi kayo basta-basta bibigyan ng 13-month pay, ng bonuses, without doing first dun sa time ng January to November. Hindi po yan. Kasi kahit na nasa batas po natin, ang 13-month pay is to be given before the end of this year, tayo po ay kailangan pa rin mag-work. Di ba? Pero sabi doon, madalas sa mga tao, nasusobrahan sa work. Kaya nga sabi kanina doon sa binasa ng ating kapatid, ng salita ng Diyos, huwag kang magmukhang pera. Sabi sa katabi mo, huwag kang magmukhang pera. Oo. Yes. Kasi minsan na-refocus tayo nagmukhang pera na. Eto, the good news is, gusto niyo ng secret? Gusto niyo ng secret? Hindi na actually secret to kung nagbabasa tayo ng Bible Sinabi ng Deuteronomy, the blessing of the Lord will overtake you. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan magpagal. Hindi mo na kailangan mag-strive para kumita ng pera. Kaya nga sabi doon, huwag kang magmukhang pera. Bagkos, pwede mo bang ilagay yung sa ating verse, yung tithes na yun? May karugtong yun. Ang ganda ng karugtong yung Tagalog verse ano ba yun? Nakalimutan ko yung Tagalog doon Ang ganda niya ulit, wala sa isip ko yun. Pagkatapos nun, makontento ka kung anong meron ka. Bakit nagkaroon ng contentment? Maging masaya. Wag mo na, sige, okay na, wag mo na balikan kung di mo na makita. Ayan na ba? Ayan, di ba? At masiyahan kayo sa anumang nasa sa inyo. Bakit nagkaroon siya ng kasiyahan? The thing is, kaya sinabi to ng talata ng salita ng Diyos, because when you are in Christ, in God, yes, magtatrabaho tayo, pero may kagalakan. At pag nagtatrabaho ka na may kagalakan, the blessing of the Lord, because God is pleased with you, the blessing of the Lord will overtake you. Yun lang po ang sikreto doon. Kaya yung mga, tingnan nyo po, nasubukan nyo na ba? Ako, nasubukan ko na to. Nagpakapagod ka, Monday to Friday, minsan hanggang overtime man ng Sunday yan. Tapos, umweldo ka naman talaga, kasi yun yung compensation mo. But the thing is, after that, parang ang bilis, may pakpak yung iyong salapi. Diba? Kaya ayaw nga nilang gawing agila. Pagong na lang daw ang ilagay doon sa 1,000. Huwag na raw agila kasi ang bilis daw lumipad ng pera ngayon. Pero anong sikreto niyan? Dito tayo sa ating topic ngayon. Ang topic po natin, because it is the time of harvest. Maging masaya tayo doon. Pero paano tayo mag-harvest kung hindi tayo nagtatanim? Amen? We cannot do that. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng income kung hindi ka nagtrabaho. Hindi ka pwedeng magkaroon ng blessing kung hindi ka sumunod. Ganun lang kasimple yung law. Yan ang nature, yan ang law ng Lord. Kumbaga, kahit saan ka pumunta dito, from north to south, east and west, may gravity. Yun lang. That is the nature. When you give to God, hindi pwedeng i-outgive si Lord, babalik at babalik sa yan. Amen. So ngayon, ang sabi niya, it's time for harvest. Ibig sabihin, may ginawa na tayo itong nakaraan. I hope may ginawa tayo itong nakaraan. Alam niyo po ba, dun tayo sa first, picture.
Yan. Alam niyo po ba ang palay, yung mahilig tayo sa rice, di ba? Only rice, di ba? Ang palay, 130 to 136 days bago yan harvestin. Nung araw, nung bata pa ako, bago dumating yung miracle rice, ang palay nung araw, matangkad pa sa akin. Oo. Naabutan ko yon. Tapos nagkaroon ng technology from other country, inuwi dito ni President Marcos Sr. At ngayon, ang palay na lang ay mga ganito yata, kung hindi ako nagkakamali. Ganyan kababa. At mabilis siyang lumago. Mabilis siyang lumaki. So, 130 to 136 days ang harvest time ng palay. Pero kailangan natin magtanim. Unfortunately, sa Pilipinas po, ay hindi na ganoon kadami nagtatanim. Di ba? So, ano naman ang susunod? Dating picture dyan, yung corn naman. Pag walang corn, wala tayong susunod na mga picture na to because dito nakasandig ang mga livestocks natin. Ang corn is 90 to 95 days bago tayo mag-harvest. Ganong katagal siya. Meron time talaga. Ang manok naman, ang hilig ng mga Pinoy ngayon, di ba? Kaliwat kanan ng manok, whether ito'y fried chicken o ito ay mapunta ka ng restaurant, mapunta ka sa streets, puro manok yan talaga. 40 to 60 days yan. Bago nila ini-harvest yan. Ang mga baboy naman, ito medyo may katagalan, 5.5 months to 6 months bago sila mag-harvest. So, ang tanong, sa ating buhay, paano tayo nag-harvest? There are two things in our lives na kailangan natin itanim. Number one, for ourselves. Gusto ng Lord mag-increase ka, gusto ng Lord mag-elevate ka, gusto ng Lord magkaroon ka ng abundance. So, you must work. Ayon ng Lord, sabi ng Bible, huwag daw pakainin ng taong tamad. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Yun, di ba? Wala ditong tamad. Amen. That is the first thing, para sa sarili mo at para sa pamilya mo. The second thing, kailangan mo rin gawin yung para sa karya ng Diyos. Madalas po kasi natali na tayo doon sa sarili natin, yung I, me, myself. At hindi na tayo nakakapagtanim para sa Diyos. Ang tanong, may nagawa na ba tayong pagtatanim ngayon 2024 para sa Panginoon? Yun ang malaking tanong. Gaano ba kahirap magtanim para sa Lord? Sino magsasabing madaling kumita ng pera? Taas ang kamay. Wala. Di ba mahirap kumita ng pera? Bubunuin mo muna, kung wala kang sasakyan, bubunuin mo muna, ikaw ay magkukommute araw-araw. Simula Lunes hanggang Sabado, kung may pasok ka ng Sabado, bubunuin mo yan. Kaya nga nagdamihan ng bilihan ng mga motor because nahihirapan sila mag-commute. Kaya ang daming sasakyan ngayon sa lansangan. Ang traffic talaga. Because nahihirapan sila mag-commute. Yung convenience ngayon, kaya sila bumibili ng sasakyan. Ngayon, yung hirap ng pagkuha ng pera, normal yan. Pero nagpupursige ang tao na kumuha nitong bagay nito na pansamantala lang. Kumita ka ng 15,000 nowadays, parang sabi ko nga parang isang may pakpak. Yung 15 pirasong papel na kulay blue. Amen? Pumunta ka sa tabi natin dyan, sa SB. Ang bilis ding lumipad ng 1,000 nyo, parang 100 lang siya. Para makakuha ka ng isang ganito kalaking mug, ilang libo ang bibili natin doon sa SB. Pero nagpupursige tayo. Amen? Ngayon ang tanong, paano tayo nagpupursige sa Lord? Alam natin na ang kaharian ng Diyos ay napakalawak. Alam natin ang Diyos ay mapagbigay. Alam natin ang Diyos ay Diyos ng biyaya at pagpapala. Alam natin ang Lord ang lahat na nagbibigay. Pero ang tanong, lahat papakabig sa atin, paano naman sa Lord? Gaano ba talaga kahirap ang magtanim para sa Panginoon? At bakit kakaunti ang mga mananampalataya na ginagawa ito? Kaya ang sabi ng isang talata sa Biblia, sabi doon, pray for the Lord of the harvest. Because marami talagang tao, hindi dahil walang Kristiyano, maraming tulog na Kristiyano. At hindi naiintindihan yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Pero lahat naman lumalapit, at the end of the day, lalapit sa Diyos. Sabi ko nga minsan sa aking asawa, kasi ang aking misis po ay talagang workaholic from the beginning na nakilala ko yan. Sabi ko nga sa kanya, nagpapakamatay ka dyan. Pag ikaw yung namatay dyan sa iyong kumpanya,
Isa lang ang padadala sa'yo, bulaklak. At kung may insurance ka, mayaman ako. Ganun lang kasimple yun eh. Tapos, yung trabaho mo na pinagpaguran mo, simula umaga hanggang gabi, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, walang tigil, di ba? Dati 8 to 5 lamang ang work time. Nung nag-pandemic, 1 to sawa, hanggang alas 11 ng gabi. So ano ang ibig sabihin nun? Sabi ko sa kanya, imagine mo, pag ikaw ay namatay dyan, papadadalang ka lang siguro ng appreciation. Thank you for your service. Padadalang ka ng korona ng bulaklak. Oh. Tapos bukas yan, papalitan ka na. Ganon lang kadali ang mundo. Ganon katemporal ang mundo. Pero ang Diyos, pag nagtanim ka sa Panginoon, kaya sabi ng Panginoong Jesus, I will go to the Father, di ba? To prepare a place for you. Hindi pa ready. Hindi pa ready. Kailan ma-ready yun? Pag ready ka. Kasi hindi ka pwedeng iuwi ng Panginoon doon sa heaven kung hindi pa tapos yung mansion mo. Hindi pa siya ready eh. Marami daw doon na tahanan pero hindi pa ready yung mansion mo. Yung tahanan mo. Yung bahay mo. Saan manggagaling yung materials nun? Saan manggagaling lahat yun? Yes, sa Lord. Pero yun yung ginagawa mo dito sa lupa. Di ba nagkaroon ka ng magandang sasakyan, magandang bahay? Kasi pinagpaguran mo yan eh. Magandang mga appliances. Pinagpaguran mo yan. Yan yung ganansya mo sa pagpapagod mo. Yung mga pagpapagal mo. Yung sa Panginoon, yung pagpapagal mo sa Diyos, may ganansya rin yan. At yun nga po, yun nga lang, hindi natin ma-enjoy lahat-lahat dito sa lupa because eternity yun. Yung dito, pansamantala lang, bumili ako ng washing machine. After 5 years, sira na yung washing machine. Bumili ka ng sasakyan. After 5 years, luma na yung sasakyan mo. Bumili ka ng milyon-milyong bahay. After several years, tumutulo na yung bahay mo. Walang permanente sa mundo. Isa lang ang may permanente. Nandun sa heaven. Amen? So anong kailangan natin? Maintindihan po natin yung value ng harvest, yung value muna ng pagtatanim. Pag hindi po natin nagawa itong tamang prosesong ito, hindi tayo makakapag-harvest. Tandaan po natin, bawat isa sa atin ay halapit po sa ating Diyos at haharap po tayo sa susunod nating buhay. Kaya nga po, basahin po natin ang salita ng Panginoon dito sa John 4, medyo may kahabaan po ito, verses 1 to 42. Ito po ay patungkol sa Samaritan woman na kinatagpo ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ready na ba kayo? Ayan. Huwag kayong tumingin dyan kasi walang verses yan. Sinadya ko po yan. Buksan niyo yung cellphone niyo. So I encourage the church to bring your Bibles. There are 2 kinds of Bible right now. This one and this one. So mamili ka kung anong gustong Bible ang dalhin mo, pero magdala ka ng Bible. Amen? But I encourage you to bring the old one. Bakit? Pag nagkaroon tayo ng game sa Christmas party at hindi nyo alam kung nasaan ang Jonah, at pumunta kayo ng New Testament, ikukulong ko kayo sa banyo. Kasi nowadays, napansin ko, sa books pa lang, inosente na tayo. 66 lang po ang books ng Bible. Eh hindi nyo pa alam, books pa lang, hindi nyo alam kung nasa old and new. Hindi obvious na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Amen? So I encourage everyone to bring your books, not your apps lang. Kasi ako, mahilig ako sa gadget. Kilala nyo ako. Pero dito ako natuto talaga sa books. At sa apps po, hindi ko talaga siya makita yung mga ganitong color coding ko. Okay? So I encourage everyone to bring books so that you can first understand saan nyo hahanapin yung mga nakasulat sa verses na yan. Nasanay po kasi tayo because of the technology, naka-pop up na lahat sa ating screen. So, go to the table of content so where you can find yung books na nakalagay po dyan. Amen? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, amen ka naman dyan. Okay, punta tayo sa John 4. Sabi dito, therefore, when the Lord knew
that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciple, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go to Samaria, so he came to the city of Samaria, which is called Sychar. So pumunta ang Panginoon doon, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well, ito po isang balon, was there. Jesus therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour of the day. Ano po yung 6th hour? Kainitan ng araw. Maaring dito sa atin yung 6th hour, dalawa lang yan. Pwedeng umagang-umaga o hapon. Pero sa kanila po, yung 6th hour is kainitan ng araw, which is hapon. Alas 3 siguro ng hapon to, kung hindi ako nagkakamali. In verse 7, the woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciple had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is this, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealing with Samaritans." Verse 10, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God, and who is it who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him that he would have given you a living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then to get the living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it by himself, as well as his son and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this well will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give will never thirst again. But the water that I shall give him will become into a fountain of water springing up into everlasting life." The woman said to him in verse 15, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, You have well said, I have no husband. For you have 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband. In that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where the one ought to worship." In verse 21, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know, for what we worship for salvation is of the Jews." Verse 23, "But the hour is coming, and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship him. God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things." Jesus said to her, "I who speak to you am he." Mahaba pa, no? Hallelujah. So, dyan na muna tayo. Praise God. So, dito sa kwento, ang karakter ay dalawa lamang, si Jesus at ang Samaritan woman. Ngayon, ang tanong, bakit ko shinare yan? Kanina sabi ko, mahirap ba talaga ang magtanim? Ano ba ang kailangan ng Panginoon? Hindi niya kailangan ang kahoy, ginto, pilak, at kung ano ng mga precious stone dun sa heaven, kasi Kanya ang lahat. Ano ang kailangan ng Diyos? Bakit pumunta si Jesus dito sa mundo? Isa lamang ang mission niya, to seek and to find the lost. Isa lang ang mission niya. He gave everything for you and for me. Binigay niya lahat. Ginib up pa nga niya lahat. Hindi lang ibinigay lahat, ginib up pa niya lahat. Yung pagiging hari niya, yung comfort ng heaven, yung kayamanan, He became poor for us to be rich. Amen? So yun, ang tanong, bakit nahihirapan ng Kristiyano na magtanim para sa Diyos, para magdala ng kaluluwa sa Diyos? Ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon that you are proud
na meron kang nadalang pangalan o kaluluwa sa kalangitan. Because ang sabi ng Biblia, isa lang ang tumanggap sa Diyos. Ang libo-libo mga anghel ay nagpupuri sa Panginoon. Marami mga sekta o marami mga simbahan, especially mga born-again Christian churches, na hindi sila angkop doon sa tinatawag na multiplication. Hindi sila angkop doon sa tinatawag na harvest. Because, sabi nila, si Lord yung bahala doon. Hindi. Pag ikaw ay nagkaroon ng anak, pag iyang anak mo ay graduate, sino masaya? Ikaw. Sino ang nagpalaki dyan? Ikaw. Sino ang gumastos dyan? Ikaw. Lahat yan, binigay mo yung puso, isip mo at kalakasan mo doon sa bata. Tama? So ngayon, bakit nahihirapan tayo na magdala ng kaluluwa at very proud, ang mga tao na merong anak, proud na proud yan sa kanilang mga anak. Sabi ng nanay, gwapo ka anak, maganda ka anak. Sabi ng teacher, ang pangit mo. Sino paniniwalaan ng bata? Amen? Ganun ang mga magulang eh. Amen? Pero alam niyo po ba, na kung ganun tayo mag-raise up ng mga anak, dapat meron din tayong nire-raise up sa Lord. Kasi pagharap po natin, we will be, ito ano masasabi ko sa inyo, this is the revelation of God for me. The parable of the talents. There are 3 servants that they know the master. Wala po dyan yung verse. Itong dalawang servant, they are eager to do the business of their master immediately. Because they receive the talents from the master. At yung ibang doon sa Bible verses, minas, yung other naman, golds, interpretation nila. So doon dalawang servant na to, talagang immediately, ginawa nila yung dapat nilang gawin bilang isang servant. At the end of the story, can you imagine, these 2 servants, ay sabi ng good and faithful servant. Ibig sabihin, natuwa yung master na meron silang dinala, nag-times 2 yung binigay ng master sa kanilang talents. Or ano man yun, minas or gold. Pero yung isa, doon sa parable, isa. Pero alam niyo po ba ngayon, bibigyan ko kayo ng example, ngayon po, libo-libo o milyon-milyon Kristiyano ang isang yan. Bakit? Lahat po tayo haharap sa Diyos. Kung hindi ka proud na pagharap mo sa Panginoon, ilan ang nadala mo sa Diyos? Masasabi mong anak ko, madala ko sa Diyos. Isa. Anak mo yan eh. Susunod talaga sa iyan. Kasi yun sa parable na yun, that servant has a relationship to the master. Pero hindi niya ginawa yung trabaho niya, yung tungkulin niya bilang servant. Ano, at the end of the story, ano ginawa ng master? This is the picture of God. Ang ginawa ng master dun sa servant na nag-isang yun, na hindi ginawa yung trabaho niya, sabi niya, you wicked and lazy servant, pinatapon yun. At doon, there will be gnashing of teeth. Saan yun? Impyerno. At today, millions of Christians like that. Bakit ko masasabing yun? Can you tell me, now, ilan yung nadala mo para sa Lord? If you are not proud doon sa nadala mo sa Lord, mag-isip-isip ka, kapatid. Because any moment, uuwi tayo sa Lord, haharap tayo kay Lord. Baka, akala natin we are good. We are in a safe place. Pero pagdating natin sa harap ni Master, ni Lord, ay patapon lang din pala tayo. Hindi ako naniniwala ang born-again Christian lamang ang papasok sa heaven. Even there will be Muslim, Catholics, and all sects papasok ng heaven. Why? Because the Word of God, just believe on the Word of God and declare Jesus as your Lord and Savior, you will receive eternal life. Pero maraming Kristiyano na maging religious doon na hindi ka na kumilos. Naging safe ka in your comfort zone. Pero bakit sinasabi ng Lord dito, pinakita niya yung Samaritan woman. Ba't niya ginawa ito? Alam niyo po ba, intentional, meron silang pupuntahan ng mga disciple, pero intentional, lumihis siya ng daan. Pumunta sa Sychar, sa Samaria. Ganon siya ka-intentional sa'yo. Kaya ka napunta rito. Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya kasi intentional si Lord sa'yo.
Tignan mo yung katabi mo. Grabe ka, kapatid. Intentional sa Lord. Pero hindi naging madali ang sitwasyon ni Lord. Nakita niyo naman, di ba, sa kwento, hindi naging madali ang sistema. Because Samaritan, hindi nakikipagmingle sa Jewish. May alitan. So, paano nangyari to? Tinanggal yung barrier. Hindi niya inalintana yung barrier. Remember, Jesus here is a person, a man. Hindi niya inalintana yung barrier. At doon nagkwento siya, nag-start siya ng conversation. Madalas tayo marunong, alam niyo po pa, masasabi ko ang mga lalaki mas madaldal kaysa sa babae. No. At mas chismoso ang lalaki kaysa sa babae. May nadisgrasyang motor, nagmomotor somewhere, na abutan ko. Lahat ng nakamotor, lalaki yan, huminto at sinipat yung nadisgrasya. Nag-create sila ng traffic tuloy. O sino yun? Di ba mga lalaki? O di mas chismoso mga lalaki. Amen po ba? So anong ginawa ng Panginoon dito? Yan. Jesus is willing to cross these barriers to share intentional to this woman. Gaano ka ka-intensyon para i-share mo yung good news? Always I say in public and in pulpit, hindi mo kailangan kabisado to at hindi mo kailangan ilagay ganito. Nung araw, ganito ang style eh. Diba? Kakatok sa bahay, magandang umaga po. Ako po ay taga rito at taga ron ka. Pwede ba akong pumasok dyan? Yan. Meron lang akong share sa'yo, sabay hugot ng ganito. Ano nagiging reaction ng mga kapwa nating Pilipino? Pag nakita yan, naka-long sleeve ka naman, kumikinang-kinang na black shoes at naka-slacks. Pero makikita mo, pag nakita ka, kala mo nakakita sila ng mumu. Tapos sabay sara uli ng pinto. At pag nakita naglalakad-lakad ka pa dyan, magtatago na sila. Para nakakita sila ng di ba? So ano ibig sabihin nun? Nowadays, kinatatakutan na ang mga religious people. Maging normal tayo. Ano ang hindi ka kinakatakutan ng tao? Yung pagiging ikaw. Be natural. If that natural thing, yung nasa sayo ang salita ng Diyos, hindi mo na kailangan bitbitin to. Si Jesus pumunta sa Samaritan woman, walang dalang bayong ng scroll. Yung batas ni Moses. Kasi nung araw walang Bible. Lahat naka-scroll. Nakabalunbong ganun. Nandun yun sa temple. At doon nakasalansan yun. Yung mga batas. Sa Leviticus, sa Deuteronomy, etc. Hindi kinuha ni Jesus yun. At nilagay sa isang sako at pumunta din sa Samaritan woman. Ano ang ginawa ni Jesus? Pumunta siya kung sino siya, nakipag-usap siya, tinanggal yung barrier, kung ano man yung hidwaan ng Hudyo at Samaritan, tinanggal niya yun at doon, nakita nung babae, may isa tong propeta. Ang tanong, nung nakita ka ng ka-office mate mo, nung nakita ka ng kapitbahay mo, nung nakita ka ng mga friendship mo, nakita kaya yung pagiging propeta mo? Nakita kaya na pagiging Kristiyano mo? Uy, Kristiyano to. Okay to. Oy, sasabihin na, ay, Kristiyano yan. Kristiyano yan. Kristiyano yan eh. Pag ikaw nilalayuan ng kapwa ng tao, napapaso yan sa'yo. Or, naiinis yan sa'yo. Dalawa lang po yan, napapasok kasi makasalanan sila. At alam nilang ikaw ay pinabanal ng Diyos. Pero yung isa naman, naiinis din sa'yo. Kasi bakit? Lagi mo silang binobomba. Hoy, masama yan. Masama to. Masama yan. O, ikaw, LGBTQ ka. Masama yan. Ikaw, drunkard ka. Alam mo ba, ang drunkard, ganito, ganyan, ang pupunta. Sinabi ng Biblia. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, masama yan. Ito, sinabi ng Biblia. Kaya yun, mga nakikita sa atin ng mga tao. Pero si Jesus, sinabi ba niya,
Ikaw, babae, dami mong asawa, ha? Ikaw, ha? Haba ng hair mo, ha? Wala siyang sinabing ganun. Sabi lang niya, meron ka 5 asawa. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Sa tingin niya na-offend yung girl, hindi siya na-offend kasi hindi niya nilayuan si Jesus. Bagkos na ikita niya, na-discern ng babae na ito'y propeta, bakit niya alam? Bakit niya alam? So, ano yung sinasabi ng Panginoon dito? When we see people, how can we approach them? Do you have the burden to these people na alam mo naman mapapahamak? Drunkard, addicts, di ba? They are committing adultery. Everything na alam mo na sinabi ng Bible, kung alam mo ang Bible, those people around you, whether it is your family, your relatives, or friends, they will be lost. They are lost and destined for destruction or hell. So kung hindi ka na burden dun, kapatid, you are that servant of God na wala kang ginawa. Why? Ang sabi ko doon, naiiyak ako, natatakot ako kasi sa iyo, Master, kasi alam ko you are a hard man. Kaya tinago ko na lang sa iyo, tinago ko na lang to at ngayon binabalik ko sa iyo, Lord. So this is the revelation. Do we see our friends, neighbors natin na mga addict, criminals, LGBTQ? At anong ginagawa natin? Nilalayuan ba natin sila because hindi sila good people? Meron ako na ikukwento sa inyo. Meron namang isang Kristiyano ako narinig. Kwento lang ito, hindi ko naman siya na-meet eh. Sabi niya, punta ako dun sa beer house. Yung mga may sumasayaw-sayaw ng ganun. Sabi niya, Christian siya. I will preach there. Ipapangaral ko si Jesus doon. Siyempre, walang nag-guide sa kanya. Pagpasok niya, purihin ng Panginoon, without the guidance of the Holy Spirit, paglabas, lasenggo na rin siya. Bakit naging ganun? Pag hindi ka nilid ng Holy Spirit doon, ikaw ang malilid doon sa kasalanan. Amen? Kailangan may power ng Holy Spirit. Tingnan niyo. When si Jesus Christ in Luke 15 verse 1 and 2, sabi dito, ito po ay after na ng mga baptism the Holy Spirit and baptism dun sa tubig. Okay. Dito na nag-umpisa si Jesus ng kanyang ministry. In verse 1 and 2 ng Luke 15, sabi dito, all the tax collectors and the sinner draw near to Jesus, and the Pharisees and scribes complaining, this man receives sinners and eat with them. And in Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Bakit ganun ang ginawa ng Panginoon? Lumalapit siya doon sa mga kasalanan. Paano nga naman maliligtas sa mga kasalanan kung hindi natin sila lalapitan? Paano tayo magkakaroon ng harvest? Yay! It's harvest time! Pero hindi naman tayo nagtatanim. Hindi makikita ng babae ang kaligtasan kung hindi lumapit si Jesus. We cannot declare it's harvest time when we are doing nothing. Amen? Sa katabi mo. Gising na, gising na. Binanggit ng Panginoon bago siya umakyat ng heaven. In Matthew 28, verse 19 to 20, sabi dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Alam natin to, blah, blah, blah. Sinong hindi nakakaalam ng verse na ito? Utos to ng Panginoon. This is the commandment of Jesus Christ. Now, balik ako sa first tanong ko. Ilan na yung na-disciple natin para kay Lord? Ang sabi doon, teaching them to obey everything. Pastor, hindi pa ako graduate ng Bible school. Hindi pa ako graduate na ito. Ganyan, ganyan, ganyan. Wala pa akong training. Ganyan, ganyan, ganyan. There are training in this church. So, what are we doing? Number 2, Jesus offered eternal life to the woman. So, what do we offer? Anong kaya nating ibigay sa tao? Si Jesus, nagbigay. Bilang tagasunod ng Panginoon, bilang lingkod ng Diyos, ano yung kaya nating ibigay? Yes, we cannot give them eternal life. We cannot give them healing. We cannot give them money. We cannot give them peace. Everything we cannot give them. There's only one thing that you can give them. The hope that you receive from God.
And that hope is Jesus Christ. I-turn natin kay Jesus. Kasi wala naman tayo eh. We are nothing without Christ. Nagkaroon tayo ng something, we are extraordinary when we are in Christ. Pero without Christ, we are nothing. Si Jesus Christ, kaya niya talagang ibigay lahat. Eternity, everything, blessing, lahat kaya niya ibigay. Pero tayo tumanggap din ng biyaya, ang kaya nating ibigay lamang ay yung pag-asang tinanggap natin sa Panginoon at ibigay naman natin sa iba. And that is the real harvest. Ngayon, are you ready for the harvest? Remember on the story, si Jesus Christ, kausap lang niya isang babae, one woman. At ito po ay makasalanang babae, adulterous. Alam niyo po ba, sa batas ng Hudyo, pag ikaw ay adulterous, kasi hindi siya Hudyo eh. Half-breed siya eh, hindi siya pure breed. Kaya siya Samaritan. Samaritans, by the way, are Jewish, nakipag-mingled, remarry or marrying other lahi. Kaya tawag sa kanila iba-ibang lahi na. So, according sa book ng law ni Moses, according to God, ay hindi yun karapat-dapat to inherit the blessing of Abraham. Only the pure blood of Jews, mga Jewish people. So ngayon, dahil nga ang gusto ng Panginoon, dahil God so loved the world. Okay? Tinanggal niya yung barrier na yun. He wants to reach out doon sa mga hindi Hudyo. Ang tawag natin doon, Hentil. Samaritans are Hentil, Gentiles. Filipinos are Gentiles. Americans are Gentiles. Everyone around the world na hindi Hudyo, hindi Israelites, ay Gentiles. And because of God's mercy and grace and love, hallelujah, napunta sa atin yung message of the cross. Amen. So ngayon, si Jesus, kinausap lang niya, hindi crowd agad-agad, one soul, one woman, and adulterous woman. So ang batas nun, stone to death yun kung ikaw ay Hudyo. So hindi na dapat siya mabuhay, pero because hindi nga siya Hudyo, buhay pa siya. And because hindi siya Hudyo at buhay pa siya, binigyan siya ng pag-asa ni Jesus. At yung pag-asang yun, nakita niya, nakatagpo niya, na-encounter niya si Jesus, nagbagong buhay yung babae. Pansinin niyo paano siya nagbago? Okay. Ngayon, itong taong ito na tumanggap ng salita ng Diyos, na-encounter niya, importante kasi encounter kay Jesus Christ. May pagbabago yun. Because hindi lang pagpasok natin sa simbahan ng pagbabago. Encounter ang pinaka-essential. Yung kinatagpo ka ba ni Jesus? Kaya kung hindi ka kinatagpo pa ni Jesus, kapatid, naisin mong katagpuin ka ni Jesus. Wag kang papayag na hindi ka katagpuin ni Jesus. Manalangin ka, Lord, katagpuin mo ako. Magpakita ka sa akin kung sa mga Muslim nga at ibang mga relihiyon. Nagpapakita na ang Panginoon because this is the last days. Tayo pa kaya nananampalataya sa Diyos. So ano nangyari nung nakatagpo ng Samaritan woman itong si Jesus? Ang nangyari po, nung umuwi siya doon sa kanilang siyudad, nagkwento. Sabi sa inyo, sismosa kayo eh. Nagkwento lang. Niwala nga siyang dalang Biblia din, kagaya ni Jesus. Wala siyang ano-ano mga learnings and teachings and seminars and schooling. Nagkwento lang siya. Nung nagkwento itong babaeng to, ay, naniwala. Kasi nga, adulterous siya eh. Nakatagpo ko yung Mesiyas. So sabi ng buong crowd doon sa city na yun, tara puntahan natin, makinig din tayo. Naniwala yung crowd not because nakaroon ng transformation agad-agad yung babae. Ang transformation po, hindi agad-agad yan. Naniwala sila kasi alam nila na yung babaeng yun talagang makasalanan pero nakatagpo siya. At out of that, nung narinig naman nila yung crowd, yung salita ng Panginoon, they believe on the Messiah. So, isa lang tayo dun sa isang Samaritan woman na yun. I can't imagine how many crowds ang kaya mong dalhin. Because nagkwento ka sa kanila. Lalo na may mga influensya rito sa social media. Panay ang upload ng mga kung ano-ano mga verses. Upload ng kanilang mga
Ano ba yan? Live. Mas influential ka. Amen? So ano yung nagagawa mo para sa Diyos? Gaano na kadami ang nadala mo para sa Panginoon? Because on the end of the day, we will all face God. Ngayon, kung na-challenge kita, pagharap natin sa Lord, we don't know kung kailan tayo babalik sa Lord, pero ayokong mapahiya. Ewan ko sa inyo. Ako personally, I don't want to be ashamed in front of God. Lord, sorry kasi naubos yung time ko eh. Kailangan gumawa tayo ng action. Amen? Gusto kong umuwi sa bahay ko dun sa heaven, kumpleto. May mansyon. Kumpleto na. So gusto ko, at especially ang gusto kong marinig doon, yung tinig ng boses ng Diyos, na ikaw ay isang tapat na lingkod, good and faithful servant. That is my personal goal. So I don't know with the rest of the Christians around me. And maybe I can influence you in this time, even those who are watching me. That's why I make vlogs. Not to be sikat. Hindi ko na kailangan maging sikat. Ang kailangan ko maging sikat si Jesus. Ang kailangan ko maipahayag ng mabuting balita. And guess what? Ang dami ng viewers. Not only in FB and also in YouTube. Because naka-public siya. So I believe, kahit nga sabi ng misis ko, ang bilis mo magsalita. Ang hirap naman kasi maghabol ng 10 minuto eh. Di kagaya dito sa pulpito, alas 11 na. Ilang minuto na ako rito. Di ba? Hanggang madali ka, kailangan maibato mo talaga yung salita ng Panginoon. Mahirap po talaga, pero kailangan natin gawin ang ipangaral ng mabuting balita. Kaya wala nang restriction ngayon. Amen? Kung hindi mo makausap yung nasa tabi mong jeep, nasa carousel, hindi gumawa ka ng vlog, kung ano-anong ginagawa mo, kahit nakahiga ka, naka-vlog ka eh. Di ba? Mayroon pa akong nakita, nagbablog, andiyan yung camera, o nagpupukpok naman, o naglilinis. Kung ano-anong ginagawa mo, gawin mo na yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Sabi mo, gising ka na. Okay, I have a practice with you. Gusto ko kayong masanay, kasi sabi ko, hindi enough ang preaching. I want you to apply this. Okay. Meron ako rito, can you help me? Siguro, para mas mabilis, pwede mahatiin na lang natin sa 3 para mabilis. Thank you. Okay. Yung piece of paper na yan, gusto kong i-apply na natin to. Paano ba talaga ako mag-share? Hindi mo kailangan, sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan graduate ka na kung ano-ano. Ang kailangan mo yung testimony mo. Yung pagiging testimony ng isang Samaritan woman na yun, na nalaman niya na itong taon to, prophet to eh. Can you imagine? Nadala niya yung buong crowd. That's only a testimony. So anong ginawa ng Panginoon dito? Ito lang yung step na ginawa ng Panginoon dito. Pero dito, wala po yung number 2, yung ginawa ni Jesus. Because He is the Messiah. Okay? So tayo, bilang isang mga tao at dating makasalanan, at hindi pa tayo perfecto, we can still share the good news. Lahat pa tayo tumanggap na ng pagpapala sa Diyos. Taas ang kamay ng mga tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Okay, iwagayway naman ang mga tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas. Okay. Sige nga, di ko makita, baka may bakante. Praise the Lord, praise the Lord. Yung mga nasa likod, may bakante dyan. Kung hindi pa, patanggapin ko kayo ngayong umaga. Okay. Praise God, okay. So, kung lahat tayo ligtas na, natanggap niyo na yung pag-asa. Di ba? Given na yan, natanggap niyo na si Kristo eh. May pag-asa ka na. Ano man ang tinaharap mo ngayon, kapatid, huwag ka mag-concentrate dyan. Pinapatatag ka lang ng Lord. Mag-concentrate ka sa pinapagawa ni Lord. Sabi nga ng Panginoon dito na hindi ko binasa, dun sa John, ang sabi po dyan, my food is to do the will of my Father. Kahit nagutom sila, di ba? Hindi niya inintindi yon. O in short, huwag niyong intindihin yung bulsa niyo, huwag niyong intindihin yung tiyan niyo. Amen?
Huwag niyong intindihin kung meron pa kayo nakabinbin na pambayad ng bahay o mga bills ninyo. Huwag niyong intindihin yan. Kung yung boss niyo nga ang dami-daming pinapagawa sa inyo, kayo naman, arangkada ng trabaho Di ba? At the end of the day, sasahod ka. O di ba? Si Lord pa kaya, umarangkada ka kay Lord, hindi ka pa kaya bigyan ni Lord ng sobra-sobrang pagpapala na hindi kasya, di ba, sa iyong bulsa at yung silid. Amen? Ganon si Lord Kung yung daong nga na nagko-compensate sa atin, hindi tayo pinababayaan, may 13-month pay, may bonus ka pa, at merong pang Christmas parting darating, meron ka pang package na iuwi. Di ba? Si Lord pa kaya? Yun. Ganun lang kasimple. Ngayon, ito, papracticein natin yung 5 minutes to 10-minute witnessing. Okay. Ang gagawin natin, kaya ako binigyan kayo niyan, you will group into 3 person. Maghanap na kayo ng hindi nyo kakilala, ha? Hindi mali yung word na hindi kakilala. Hindi kayo close. Hindi kayo close. Okay. Basta hindi kayo close. Okay, number 1, ang kailangan nyong gawin muna, in order na mag-start kayo ng conversation, ask the permission to share something dun sa taong gusto nyong kausapin. Dito, bawal ang suplada. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na kasing suplada. Yung dati kang suplado at suplada, walang dapat niyan dito. Amen? Okay, when you ask the permission, just share your thoughts. Treat them with respect. Sabi dito, so magkakaroon ka ng transition for the conversation. Ikaw na mag-initiate, huwag mong initiate huwag kang maghintay doon. Minsan kasi, pa-importa tayo mga Kristiyano Di ba, naghihintay. Sana kausapin ako, Lord, yung kasama ko, taong. Huwag tayong gano'n. Ang gawin natin, tayo mag-initiate. Kapatid, kamusta ka na? Yan. Can I ask you a question? Kamusta ka na? So, depende yan kung anong gusto nyong i-question sa kanya. Hindi naman laging what is the best thing that ever happened to you. So, bahala ka na dyan. Example lang yan. So, people will usually smile at you. Titignan ka niyan lalo pag hindi mo kilala. Amen? Titignan ka niyan. So, kapatid ko, sir, ma'am, kamusta ka na dyan? Ano bang buhay-buhay natin yan? Mag-start ka na ng conversation. Nakapila ka sa carousel, nakapila ka sa MRT, LRT, di ba? So, mag-start ka na ng 5 minutes na sharing na yan. Okay. Then, i-share mo ngayon, may I share something the best that happened to me? Okay. Example nga ito, kung ano yung gusto niyo pag-usapan. Ngayon, pag nag-start na ng topic, hayaan mo muna siya magkwento sa'yo. Then, ikaw ngayon magkwento. Huwag ka mag-start ng kwento ng buhay mo kasi minsan ng mga Kristiyano, alam mo ba, si Kristo, mahal na mahal ka niyan, ganyan. Yung makikinig sa'yo, nakaganyan na lang yan. Tapos, pagkatapos nun, nasa pila kayo ng LRT, nababay na. So, para ka nagsalita sa hangin. Huwag natin gagawin yun. Mag-start ka ng question, mag-start ka ng conversation, na siya yung unang magsasalita. Amen? Ganun ang style. Then, pag naano man yung question na yun, ano man yung i-brought up mong bagay na para ma-break yung silence ninyo, magkwento ka naman din after niya magkwento. Short lang. Di mo kailangan mag-practice, kaya nga may practice tayo Okay. So, describe yourself, describe your life before you've received Christ in your life. Number 3, turning point. Ano ba itong turning point na to? Paano mo na tanggap yung pag-asa? Pumunta ka ba ng church? Nagkaroon ka ba ng problema? O ng sakit? Kung ano man yung kwento mo. So, it could have occurred when someone shared their faith with you. Meron ba? Meron bang nagsabi ng problema nila din, tapos na-encourage ka? O may sakit na pinag-pray ka? Diba? Lahat naman tayo merong ganung experience, right? Amen? So, gamitin natin yun. Kung hindi ko na, alam mo, kung hindi ko na kasama yung si sister ganyan, hindi ako magiging ganito So, gusto mo ba ganun din? Alam mo yun, parang imbitahan mo silang manood ng sine. O may imbitahan mo silang mag-milk tea, parang ganun. Yayain mo sila. Gusto mo ba? Ngayon, ang number 4, paano kung hindi mo natanggap yung, ang tawag doon, yung pag-asa, hindi mo natanggap si Kristo? Ano mangyayari kaya sa buhay mo? Amen?
So, yung mga naturuan ko before, alam na nila to. So, guys, kung sino man kayo naturuan ko before, pwede ba kung kayo na yung mag-initiate kung sino yung pwede nating itulungan? Paano natin to i-expound sa simbahan? Alam niyo na kung sino yung binabanggit ko? Di ba? Okay, so sige. May oras tayo. Mag-pray tayo muna. Mag-pray tayo. Pumuna. Huwag ka munang tumayo. Mamaya na. Hallelujah. Gusto ko habang nakapikit kayo at nakayuko, ano yung gusto nyong gawin ngayong year 2025? Mag-set ka ng goal mo. Ano yung gusto mong ibigay kay Lord? Ano yung gusto mong i-offer kay Lord? Ilang kaluluwa? Because God only desire for the soul to be saved. So, sinong gagamitin ni Lord doon? Tayo. Ikaw yun, kapatid. So, ang goal natin ngayon 2025, ilan yung dadali natin kay Lord? I don't care kung isa lang yan. Kung kaya mo ng 5, 3, 10, much better. Pero kung isa, that's good, well and good. Because kaya ka sa 0. Amen? So if we desire this thing, I believe, yung goal na yan, kailangan i-reach natin to. This 2025. Kung kaya nyo ngayong December, lalo na may mga parties, reunions tayo sa mga families natin, why not share the good things that you have received from God? So let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word this morning. May your Spirit be upon us, O God. Katukin niyo po ang mga puso ng bawat isa, Lord, that our lives will never be the same again. That we have the passion of Jesus Christ for the soul. That may we have this kind of compassion also, Lord God, for the souls who are being tormented by the devils or being destined for hell. Panginoon, tulungan niyo po kami makita yung importance of God. Kung paano namin nakikita ang importance of living in this planet, Lord God, of living a good life, Lord God. Ganun din na makita naming importance, Lord God, in saving souls, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na hindi to magiging problema about time, effort. Because I believe we can do this, O God, while we are in the school, in our work, in our neighbors, O God, and I pray, Panginoon, nang bawat isa ay punuin nyo ng inyong banal na Espiritu at kapangyarihan na kung saan that we can share with boldness, O God, to these people around us, Lord, na makita nila yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po namin, makita nila yung kaligtasan na ino-offer, yung regalo na ino-offer ng Panginoong Jesus, at sila rin ay ma-disciple, Panginoon, maturuan sila, O Diyos, sapagkat ito ang inyong commandment. This is the commandment that being neglected by most of the Christians, O God. And right now, I am praying, Lord God, for you are the Lord of the harvest. Send forth LIC, Panginoon, to be a harvester, Panginoon. Because this time, as we have a team, O God, na this is the time of harvest, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, walang magiging bangko sa simbahang ito. Lahat ay mag-share, Panginoon, ng kanilang mga testimony, O God, sa iba't ibang mga tao, O God. And I believe that you will work, Lord God, also for those people na masisharean, Panginoon, na matataniman ng salita, kagaya ng Samaritan woman, O God. Naniniwala kami out of that one soul, Panginoon, na masisharean po namin, Lord God, it will be a crowd of people will listen to your voice, O God. Kaya po, Lord, we accept, Lord God, this challenge, Lord, as we take this opportunity to learn more and to practice for this application, O God, na meron kami ngayon, umaga. Gabayan niyo po kami. Empower us, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen and amen.